Kung sinusubaybayan mo ang mundo ng boxing, alam mo ang pangalang Floyd Mayweather, ang Money Mayweather, ang undefeated na kampeon, ang taong palaging ipinagmamalaki ang kanyang yaman, ang kanyang mga mansyon, ang kanyang mga kotse, ang kanyang private jets. Pero ngayon, lumabas ang balitang gumulat sa buong mundo ng sports. Kasi ang taong bumili ng dating gym ni Floyd Mayweather sa gitna ng kanyang mga financial troubles ay hindi ibang tao kundi ang kanyang dating kalaban sa ring, si Manny Pacquiao. At iyon ang nagpabago ng lahat ng ating naiintindihan tungkol sa dalawang legend na ito. Para maintindihan ang buong kwento, kailangan muna nating balikan kung ano ang nangyari sa gym ni Floyd Mayweather sa Hollywood. Mayroong isang Mayweather Boxing Plus Fitness Gym. Isa ito sa mga franchise locations ng brand ni Floyd Mayweather. Isang negosyo na dapat sana ay nagpapakita ng kanyang tagumpay bilang isang businessman labas pa sa kanyang karera bilang boxer. Pero noong 2025, isinara ang gym na ito. Pero bakit isinara? Ayon sa mga ulat, ang gym ay nagsara dahil sa financial crisis at dahil hindi na-renew ng franchise owner ang kanilang lease. Hindi ito basta simpleng business decision. Ito ay nagpakita ng mas malaking problema sa likod ng imahe ni Floyd Mayweather bilang isang matagumpay na businessman. Kaya naman mas lumaki ang kontrobersya nang lumabas ang balitang si Floyd Mayweather ay may malaking utang. Ayon sa mga ulat, nakatanggap siya ng IRS tax lien na nagkakahalaga ng $7.3 milyong, $7,300,000 dolyar. Isang malaking bahagi ng kanyang mga assets ay kailangan ng i-liquidate para masagot ang kanyang mga obligasyon. Pero mahalagang bigyang diin, si Floyd Mayweather mismo ay hindi kumpirmado ang isang tunay na bankruptcy. Sa katunayan, malakas niyang itinanggi na siya ay bangkarote. Ayon sa kanya, nakabayad na ang kanyang mga pangunahing real estate properties. Kaya kahit lumalabas ang mga balita tungkol sa kanyang IRS lien at sa pagsasara ng kanyang gym, ang opisyal na pahayag ni Mayweather ay hindi siya nawalan ng lahat. Kaya naman sa gitna ng lahat ng ito, sino ang bumili ng gym na yon sa Hollywood? Si Manny Pacquiao. Oh, ang kanyang dating kalaban sa ring. Ang taong ipinagpalaban niya noong 2015 sa isa sa mga pinakahinihintay na laban sa kasaysayan ng boxing. Ngayon ay ang bagong may-ari ng dating property ni Mayweather. Pero hindi lang basta binili ni Pacquiao ang gym at iniwan ang pangalan ni Mayweather. Binago niya ang buong branding. Ngayon, tinawag niya itong Pacquiao Prime Boxing. Isipin mo ang symbolic na weight nito. Ang gym na dating ipinagmamalaki bilang bahagi ng empire ni Floyd Mayweather, ngayon ay may bagong pangalan. Ang pangalan ng kanyang dating kalaban. Kaya naman marami ang nagtanong, bakit kailangan pa ni Pacquiao na bilhin ang eksaktong lugar na iyon? Ang sagot? Layunin niya itong gamitin bilang base of operations para sa kanyang paparating na rematch. Isipin mo yon. Gagamitin ni Manny Pacquiao ang dating gym ni Floyd Mayweather para maghanda para sa kanyang susunod na malaking laban. Pero ang tanong na kailangan nating sagutin, bakit tila napakahalaga ng desisyong ito? Kasi ito ay hindi lang basta isang business transaction. Ito ay isang statement. Isang malinaw na senyales na sa pagitan ng dalawang legendary fighters, si Manny Pacquiao ang tumitindig ngayon na mas matatag ang posisyon sa negosyo. Kaya naman para sa maraming boxing fans, ang buong sitwasyon ay isang malaking ironic twist. Sa loob ng maraming taon, si Floyd Mayweather ang laging tinitingnan bilang mas matalino sa negosyo. Siya ang Money Mayweather, ang taong lumabas na palaging maraming pera, palaging matagumpay sa labas ng ring. Pero ngayon, sa gitna ng financial struggles niya, si Manny Pacquiao, na madalas tingnan bilang mas simple at hindi kasing flashy sa pananalapi, ang lumilitaw ngayong mas nakatayo sa matatag na basehan. Pero mahalagang bigyang diin, hindi tayo dapat masyadong mag-conclude tungkol sa buong financial situation ni Floyd Mayweather. Kasi tulad ng nabanggit, malakas niyang itinanggi na siya ay bangkarote. At hindi rin natin dapat gamitin ang pagbili ni Pacquiao sa gym bilang basehan para husgahan ang buong career at negosyo ni Mayweather. Ang totoo ay mas komplikado. Kaya naman, ano ba talaga ang tunay na larawan dito? Si Floyd Mayweather,
Kahit may mga financial challenges, ay hindi pa rin lubusang bangkarote ayon mismo sa kanya. Si Manny Pacquiao, sa kabilang banda, ay ginagamit ang oportunidad na ito para mapalakas ang kanyang sariling brand, ang Pacquiao Prime Boxing, habang naghahanda siya para sa kanyang rematch. At ang buong kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano man kalaki ang tagumpay ng isang tao sa loob ng ring, ang buhay sa labas ng ring, ang negosyo, ang pananalapi, ang mga desisyon pagkatapos ng career ay parehong mahalaga at parehong mahirap i-navigate. At ngayon, habang naghahanda si Manny Pacquiao para sa kanyang susunod na laban gamit ang bagong Pacquiao Prime Boxing Gym, ang buong mundo ng boxing ay nanonood. Hindi lang para sa laban mismo, kundi para makita kung paano magpapatuloy ang buhay ng dalawang pinaka-iconic na fighters sa kasaysayan ng modern boxing, habang sila ay lumalabas mula sa kanilang mga career sa ring tungo sa mga bagong chapters ng kanilang buhay. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Isang gym, isang pangalan na binago, isang symbolic na paglipat ng kapangyarihan. Hindi ito basta isang real estate transaction, hindi ito basta isang business deal, hindi ito basta isang balita tungkol sa isang gym sa Hollywood. Ito ay isang malinaw na paalala na sa mundo ng boxing, kung minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi lang natatapos sa ring. Ito ay nagpapatuloy. Sa bawat desisyon, sa bawat negosyo, sa bawat hakbang na ginagawa ng isang fighter matapos ang kanyang huling round. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang fan na sumusubaybay sa parehong Pacquiao at Mayweather sa loob ng maraming taon. Marahil nakita mo ang kanilang laban noong 2015. Marahil nabighani ka sa kanilang rivalry. At ngayon, nakikita mo ang parehong dalawang tao, hindi na lang bilang mga fighter sa ring, kundi bilang mga businessman, mga ama, mga taong naghahanap ng paraan para manatiling relevant at matagumpay kahit lumipas na ang kanilang prime years bilang atleta. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito isang kwento ng pagbagsak ni Floyd Mayweather. Ito ay isang kwento ng kung paano ang dalawang legendary rivals sa ring ay patuloy na nagkukompetensya. Hindi na lang sa boxing, kundi sa negosyo, sa branding, at sa legacy na kanilang iiwan. Isang gym sa Hollywood. Dating pag-aari ni Floyd Mayweather. Ngayon, pag-aari na ni Manny Pacquiao. Ang pangalan ay nagbago. Ang layunin ay nagbago. Pero ang isang bagay ay nananatiling pareho. Ang dalawang taong ito, kahit gaano nakatagal ang lumipas mula sa kanilang huling laban sa ring, ay patuloy pa ring nagkokompetensya. Hindi na lang sa punch at footwork, kundi sa negosyo, sa brand, sa legacy. At kung tatanungin mo ako, sino ang tunay na nananalo ngayon, marahil ang sagot ay hindi nasa laban nila noong 2015. Marahil ang tunay na sagot ay nakikita natin ngayon. Sa kung sino sa kanila ang mas matatag na tumatayo sa labas ng ring, kung saan ang tunay na laban para sa legacy ay hindi kailanman talaga natatapos.